Magtatakip silim na nang marating ng magkakapatid ang kanilang tahanan. Sa halip na maglaro tulad ng mga pangkaraniwang bata, mas pinipili ng magkakapatid ang pagtulong sa mga gawaing bahay. Sa paniniwala nila ay siya lamang maitutulong nila sa pamilya. Pagdating ng oras ng hapunan, pinagkasya ng buong pamilya ang pagkain ito upang magkalaman kahit papaano ang kumakalam nilang sikmura. May mga pagkakataon po ba na parang sumusuko po kayo o nanghihinaan kayo ng loob? Hindi ho. Wala po. Kasi kami wala kami pinag-aralan, wala kami pinapusan. Gusto namin sila. At kung gusto lang hanggang makatapos sila, ayun mo namin. Bakit po dito nyo napiling manirahan? Ay, dito yung hanap buhay namin. At magpamilban dito magbuhay kami sila. Kasi po di ba po yung eskwelahan ng mga bata napakalayo dito. Hindi po ba nagiging hadlang yung daan na yon para hindi sila makapasok? Kung ayan, may bawa mo ulan. Umuulan. Ay, may pinapasok. Nang aming kapanayamin ang magulang ng magkakapatid, baka sa mga mukha nito ang determinasyon na mairaos sa kahirapan ang mga anak. Masasalamin sa mga ito ang pag-aalala sa kung ano ang muli nilang haharapin kinabukasan pagkatapos ng magdamag na ito. Ang maliit na kwartong ito ang nagsisilbing higaan ng pagod na katawan ng pamilya. Sabihin kong para Ang ilaw na ito ang kasakasama ng magkakapatid sa pag-aaral ng leksyon upang maging handa sa panibagong bukas. Pangusap. Iniwan ng inay ang bata para relax. At kasabay ng pagpatay ng ilaw na iyon ay ang paghihintay ng panibagong umagang darating upang muling makipagsabayan sa hirap ng buhay. Makamit lamang ang minimithing edukasyon. Ayon sa pag-aaral, humigit kumulang 2 milyong kabataan ang hindi nag-aaral ngayon sa Pilipinas. Itinuturing na ang kahirapan ng isa